Mali pala ang pagkaunawa natin sa salitang repent. 70% ng mga Kristiyano ay naniwala na ang ibig sabihin ng salitang repent ay pagsisihan ang lahat ng kasalanan, paghingi ng kapatawaran, huminto sa paggawa ng kasalanan, at maging isang mabuting tao. Well, wala naman problema sa mga ito, dahil mabuti ang mga ito, pero alam mo ba, na hindi pala ang mga yan ang totoong kahulugan ng repent? Sa bagong tipan ang repent ay isang salitang Griego na metanoia, na ang literal na kahulugan ay change of mind, or sa Tagalog ay pagbabago ng kaisipan. Ito ay tumutukoy lamang sa isang bagay. Ito ay ang pagbabago ng kaisipan mula sa hindi paniniwala, patungo sa pananampalataya kay Jesus. Kung dati ay hindi ka naniniwala na siya ang tagapagligtas, at dati ay gustong-gusto mo ang paggawa ng kasalanan. Ngayon ay nananampalataya ka na siya at ang dugo niya ang kabayaran ng iyong kasalanan. Ito ang tunay na kahulugan ng repentance, hindi ang paghingi ng kapatawaran, pagsisihan ang lahat ng kasalanan, at maging mabuting tao. Pero ang mga bagay na ito ay mga bunga ng pagbabago ng kaisipan. Kapag nagbago ka ng kaisipan, ang resulta nito ay pagbabago mula sa iyong mga dating ginagawa. Halimbawa, dati kang tamad mag-aral at wala kang plano sa buhay, tapos nalaman mo na masisira ang buhay mo kaya nagbago ang iyong kaisipan. Dati ay bulakbol ka sa paaralan, pero dahil nabago na ang iyong kaisipan, masigasig ka na ngayong mag-aral. Dahil ang pagbabago ng kaisipan ay nagreresulta sa pagbabago ng mga ginagawa, at dahil nabago na ang kaisipan natin patungkol kay Jesus at sa kasalanan, hindi na natin gugustuhin ang kasalanan dahil alam na natin na namatay si Jesus dahil dito. At dahil sa katuwaan ng iyong puso, wala kang ibang gagawin kundi ang magpasalamat sa Kanya dahil niligtas Kanya sa siguradong kaparusahan. At unti-unti magreresulta ito sa pagbabago ng ating mga ginagawa at unti-unti tayong nag-improve sa lahat ng bagay, lalo na sa pagtitiis sa kasalanan. Ngayong alam na natin ang totoong kahulugan ng repent, maging maingat na tayo sa paggamit ng salitang ito. At kung gagamitin natin ito, siguraduhing tama ang definisyon at pagkaunawa natin dito, o dapat maliwanag sa atin ang totoong konsepto sa likod ng salitang ito, na tayo ay tinawag ng Diyos upang baguhin ang ating kaisipan, na maniwala sa nag-iisang anak ng Diyos na Kanyang sinugo upang tayo ay iligtas. Hindi tayo naligtas dahil sa ating sariling kakayahan. Hindi tayo naligtas dahil sa paghingi ng kapatawaran. Hindi tayo naligtas dahil sa pilit na pag-iwas sa kasalanan at sa mabubuting gawa. Ito ay mga bunga lamang ng totoong dahilan ng ating kaligtasan. Tayo ay naligtas dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil tayo ang nasa puso niya upang bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Ito ang libreng kaloob ng Diyos. Ito ay regalo at si Jesus ang naghirap dito, hindi tayo. Ito ay ating tinanggap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, at ang sinumang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan.